mag-uumpisa tayo ng topic natin, Brad Elios, kung saan tayo nakasuot. Ang tawag na topic natin tonight, blind spot sa religion. Nagiging blind spot kasi minsan yung mga leader ng religion eh. Yun mismong sariling tupa nila na inaakay, yun mismo, yung blind spot ng mga leader ng religion. Dahil minsan common kasi sa religion, na kapag galing sa leader, ang notion tama agad eh. Di ba ganun Elias, Pagka sa leader ng galing, sinabi ni Kuya. Minsang sinabi ng Pantas. Pagka sinabi ng Pantas, sinabi ng Kuya, that's it. Parang, that's the standard di ba? Blind loyalty blind obedience Hindi ka na nag-iisip na, kasi utos ng Diyos yun Basta sabi ng leader, yan ang gusto ng pangangasiwa That's it. Cool na yan. No questions asked. Yun. Minsan, ang blind spot ng leader ng religion, yung kanyang mga miyembro Hindi niya nakikita yung damdamin at sentimiento ng kanyang mga miyembro. At ito nga yung isang video na isinir sa akin ng isang kausap ko. Galing to sa post ni Kira Yamato. So, sabi niya dito, papatugtugin ko lang, Brad Elias, I hope maipakita ko ito, pakita ko itong, ayan, nakikita naman pala sa screen. Patugtugin ko lang itong sinabi ng isa sa mga tagaloob, ang sabi ito. Pakinggan natin. Church, yan po sa Bisaya na naganap. Partikular yan po sa Cebu. Kaya yung sinasabi ng iba dyan na paunti po tayo, kabaligtaran dumadami nga Pero naniniwala ako paunti yung mga masasama dahil naaalis yun sa iglesia. Kaya kumukonti sila dito sa loob. No? At sana nga maalis pa yung ibang masama para umunti ng umunti. At matira yung mabuti. Kasi yung matuwid magpapakatuwid pa. At yung banal magpapakabanal pa. Yung liko, baya ang magpakaliko pa. Yung gustong umalis, lumabas, dahil gusto nila yung kasamaan ng kanilang pinili, di pabayaan natin sila doon. Basta tayo. Kapatid na Rodel. Ayan. Narinig mo, Brodelios? Yes, oo. Kumbaga, kung mapapansin mo, yung kanyang pananalita, napaka-mindless, napaka-mindless. Gusto mo ulitin natin? Bakit? Sige. Ulitin lang natin isang pasada pa. Ay, sinasabi mong mindless tingnan natin. Kung talagang mindless nga, ulitin natin. Church, yan po sa Bisaya na naganap. Partikular yan po sa Cebu. Kaya yung sinasabi ng iba dyan na paunti po tayo, kabaligtaran dumadami nga Pero naniniwala ako paunti yung mga masasama dahil naaalis yun sa iglesia. Kaya kumukonti sila dito sa loob. No? At sana nga maalis pa yung ibang masama para umunti ng umunti. At matira yung mabuti. Kasi yung matuwid magpapakatuwid pa. At yung banal magpapakabanal pa. Yung liko, baya ang magpakaliko pa. Yung gustong umalis, lumabas, dahil gusto nila yung kasamaan ng kanilang pinili, di pabayaan natin sila doon. Basta tayo. Ito ngayon, may dala ngayong ibang lumabas, church. Kasamaan yung kanilang pinili. Kapatid na Rodel. Narinig mo yun, boss? Yes, oo, narinig ko yun. Talagang, kumbaga meron na siyang hatol, na doon siya, fixated siya doon sa kanyang ideya na ito yung direksyon na gustong puntahan ng mga lumabas, sa pagpapakasama. Mindless, that's a mindless remark. Ayun. Yan yung pag-usapan natin, Ito yung pinost sa akin noong chat ko kanina insultado Ang sama ng loob Dahil kumubahan niya lumabas masama na at pagka lumabas magpapakasama na. Yung statement na yan galing sa isang minister ng isang religion. And honest talk lang. Ako nakikita ko diyan, Badilios, sobrang blind spot vibes yan Nakita mo yung blind spot diyan? Sige nga, ikaw nga mag-assess ka.
Ako nakita ko, laking blind spot talaga nitong part na sinasabi niya. Sa tingin ko, no, ito for me, no, blind spot niya yung tinatawag na empathy, no. Wala siya noon, ano. He just wanted to say what he wanted to say. Meron na kasi siyang bias, na meron siyang preconceived idea na doon siya nananatili. And that made him, no, that's a blind spot for him, na hindi bukas ang kanyang kaisipan, hindi niya tinignan yung mga avenues, bakit nga ba may mga lumalabas, ano ang rason ng mga lumalabas, ano ang kanilang nakita. So yung kanyang consideration doon sa many facts na nagbubunsod kung bakit lumalabas ang mga kaanib sa loob kanilang samahan, hindi niya tinignan pagkos naniwala lang siya doon sa sinabi ng kanyang leader. At yung sinabi ng kanyang leader, yun lang ang tumimo sa kanyang puso at kaisipan. At yun ang madalas niyang sinasabi, yun ang kanyang pinangahatol. Na itong mga ito, nagpakasama-sama. Pero hindi niya naisip, sinabi ni Kristo, di ba? Sabi ni Jesus, naparito ako para sa may sakit. Sa salta, naparito ako sa mga taong manggagawa ng masama. Nasa loob nyo na yung masasama, ba't papabayaan nyo pang lumabas? Bakit hindi nyo na lang gamutin dyan? Dahil yun naman ang purpose ng inyong iglesia. Gumamot na may mga sakit upang ang mga masama hindi lumabas, kundi bagkus manatili at magpakabuti. So makikita mo, no, yung kanyang pag-iisip medyo pointed lang into one direction. Oo. At dyan, kita mo, papansinin mo, no? Inisa-isa ko eh. Parang paunti na tayo, sabi niya, kabaligtaran yon. Kumbaga, sinasabi niya sa kanilang kapatiran na hindi po totoo na tayo pakaunti. Dumadami nga anya tayo. Ang totoo, ang nababawasan, yung mga masasama. Sino yung masasama? Sila yung mga naaalis sa iglesia. Parang pagka ikaw, naalis ka or nahiwalay ka sa iglesia, may tag ka na kaagad. Meron ka na kaagad baon-baon na nakasabit sa dibdib mo na brand na ikaw masama. At tamo yung wish, ha? Sana nga tuloy-tuloy na silang maalis. Ano? Para lalong kumonti yung masama. At ang matira, mabubuti. Tingnan mo, Ilyos, ha? Kanina nung inaalays ko, teka lang, parang mali yata sa logic yun, ano? Tingnan mo isa, matitira mabuti. Bakit? Are you sure lahat ng natitira mabuti? And are you sure lahat naman ng umaalis masasama? Tapos dudungan ka ng yung matutuwid, magpapatuloy yun na magpakatuwid at magpakabanal. Pero yung liko, again, who are those liko that you are referring to? Yung mga nagsilabas? Are you saying na yung mga lumabas, ang intensyon nun, magpakaliko? Hayaan nating magpakaliko pa? At kung gusto nilang lumabas, di lumabas sila. Kasi, mas pinili nila ang kasamaan. What? Automatic na kung lumabas, ang pinili kasamaan. Hindi ba po pwedeng lumabas na ang pinili mas mabuti kesa sa inyo? Why? Immediate conclusion na itong mga lumabas, ang pinili kasamaan. Diyan, napakalaki ng blind spot na hindi mo nakikita. Ayan, yan ang pag-uusapan natin, Brad Ilyos. Grabe, di ba? Napapagrabe ka ba? Oo naman, napapagrabe talaga ako. Actually, yung kanyang statement, pwede man namang i-reverse yun Logics Nung sinabi niya na nagsisilabas yung, di ba, sabi niya nga, dumadami tayo, sabihin mo, dumadami closets. Lumalabas yung mga nagigising, yung mga mabubuti, lumalabas kasi gusto magpakabuti, matitira, masasama. Hindi ganun hindi niya kasi iniisip. So that you may say that this person is not really using his mind in a proper way. I'm not saying na wala sa talaga siyang isip pero he's using less of his mind doon sa mga bagay-bagay na dapat niyang tignan lahat ng avenues, lahat ng perspective so you may come up with a sound decision or a sound judgment. Hindi niya yung ginagawa. So, yun. Oo. Yung being fair, ano kaya agad makikita mo merong hatred Why merong kang nararamdamang against sa mga Exeter? Tingnan mo, pag-uusapan po natin yan, Bakit merong moral blind spot,
Yung nakikita mo lang na exiter na hanggang dun na lang. Na para bang pagka nag-exit, matic na. Labeled na as masama. At hindi lang basta may level na masama, meron pang isang karugtong na praise na pabayaang magpakaliko. What on earth? Diba? Bakit kailangang nakadugtong yung praise na magpakaliko sa isang exiter? Why? Hindi ba po pwedeng sabihin mo na lang, okay, gusto nyo mag-exit, then go ahead, mag-exit po kayo. Pero meron pang praise na kasunod. Dahil lang sabi ng Bible, ang liko, pabayaang magpakaliko pa. Kaya kung talagang lumabas kayo, ganyan. Gusto nyo magpakaliko? Go, magpakaliko kayo. Tingnan mo yan, ano? Mga naturingang ministro ng katwiran. Pero, contrary yan sa tinuturo ng tunay na ministro ng katotohanan. At tingnan mo, Brad Ilyas, kung hindi magkokontra yan, sa isang nagsasabing ministro ng katwiran, dun sa talagang tunay na ministro ng katotohanan. And let's give an example. Total, mahilig din naman yung iba sa mga Bible, no? Ako makiki-Bible ako ngayon. At hindi naman po para maging pastor. Excuse me po. Ilyos, tapatin mo ko. Sa haba ng panahong nag-next chapter tayo at ngayon ay pause and ponder, malimit ka bang nakakarinig ng mga Bible verse dito sa discussion natin? Actually, very very seldom. Ikaw nga lang ang nagba-Bible. Natatawa ko inawin na. Oo. Never nga ako nag-Bible Kasi para po sa kumbaga ito, I just want to set things straight. Sa tandem po namin ni Logix and Elios, just so you know, sa mga nakikinig na at least once and for all malaman nyo, ako po yung very enthusiastic na mag-Bible. Ako po yung madalas na gumagamit ng mga ibang mga talata. Si Logix, I'm not sure if this is the right term, pero take it positively, allergic po siya. As much as possible, ayaw niya na magkaroon ng mga Bible conversations or mga verses na mapapasama sa aming mga podcast, sa aming mga segments. Why? Kasi ayaw niya na po doon pumunta sa part na yon. Ako lang po yung makulit. Kaya nga minsan, may mga time na sinasabi sa kanya, Logix, you think we need to debunk this? Di siya kumikibo Pero I feel that's a silent message that's telling me, Diyos, as much as possible, medyo mag-shy away muna tayo sa mga Bible, sa mga debunkings natin. Siguro in the future, ito sinabi talaga sa akin ni Logix, maybe in the future, we can go back with debunkings doon sa mga teachings nga, sa pinanggalingan natin. Pero for now, let's just focus on holding the exiters of the closet's hand para mag-guide natin sila papalabas, para magkaroon sila ng guiding light, magkaroon sila ng lakas ng loob. So ako po yung nagkukulit sa kanya na mag-Bible. Allergic na po siya dyan. Yun po. Tapos maaakusa ka pang gustong mangaral, Well, ganun talaga Kaya nga ayoko ng ayoko ng mga Bible dahil baka mapagbintangan tayong mga pastor at ministro at obispo ng kanilang mga kaluluwa. Bira talaga Hay, nako. Diyos ko, Lord. Ayun. Anyways. Balik tayo sa topic. Lalagyan mo ng pili. Oo. Wala Hindi ko na ipasok Sayang. Eto ngayon, Elios, Tingnan mo, magsasite ako ng isang Bible verse, Judas 1.23. Paborito to ng iba Litaw nga natin. Alam mo ba yung nakasulat sa Judas 1.23? Hindi. Bira, oo. Judas 1.23 lang Ano ba nakasulat doon? Hindi ko rin alam Dali Judas 1.23. Lilitaw kasi Elias basa. Wala si paring Willie Sige, babasahin natin. Ayan. Judas 1.23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Diba? Yung isang ministro ng katotohanan, ganyan ang budhi sa kanyang kapwa Yung iba, iligtas nyo, agawin nyo sa apoy. Kahabagan nyo na may takot. Ang gusto ng isang ministro ng Diyos, yung mga papunta na sa apoy, or palagay mo na ngang nasa apoy, iligtas nyo, kahabagan nyo,
agawin nyo sa apoy. Ayun. Yung Exeter, Exeter, ay, yaan nyo, magpakaliko pa yung mga yan. Bawas pa kayo sakit ng ulo ko. Di ba? Go ahead. Make my day. Nakita mo pagkakaiba, Bro Dilios? Yes, oo. Kasi kung talagang tama yung sabi mo, no, kung talagang hihimayin mo to, titignan mo tong sinasabi sa Judas, ano, ito, DK, ano ba, Bible, eh. So, DK, nasa apoy na yan, eh. It means talagang nagsuswimming na sa apoy yan. Pinapaagaw nga mula sa apoy. Ayan, di ba? Ang ibang nag-aalinlangan, kahabagan. Yung nangyayari sa loob minsan ng church, yung ibang nag-aalinlangan, nagkakaroon ng duda, nagkakaroon ng question, ay, naku, wag kang papahalata, yari ka. Bakit? Pag minamalas-malas ka, black ka, officer ka, tanggal ka sa pagka-officer. Oo, shoo away ka, no? Shoo away. Shoo, alis ka kaagad, no? Away. I-block nyo na yan, wag nyo papakisamahan yan. Iba nadiwa yan, no? Iba yung dating. Di ba? Ganyan ang nangyayari, eh. So, sa isang ministrong nagsasalita di umana ng pagsasalita ayon sa katwiran, pero sumasang-ayon ba doon sa sinasabi ng Biblia yung inyong kasalukuyang ginagawa? Alam mo, may kachat ako noong isang araw lang. 34 na taon? Tagahaligit suhay siya. Ang tanong ko sa kanya, kilala niyo po ba ako si Brad CJ? Gusto kong i-refer kagad kay Brad CJ para makausap niya na kaagad. Alam mo, ako po, ba't ko ba nasabi? Baka madok siya lalo. Hindi ko na nga dudugtungan. Ayun, isang mabigat na kapalaran yung sinapit niya. Dahil yung kanyang pamilya, miyembro ng isang religion na yan. So, makikita nyo na, bakit ganon? Yung teachings, parang kakaiba yata sa inyong itinuturo doon sa nakikita sa inyong mga ginagawa sa kasalukuyan right now. 'Di ba? Pagka ang isang miyembro nagkaroon ng duda, alinlangan or nag-exit, ganyan ang hatol nyo agad, magpakasama at magpakalubalog na sa pusali. Hindi ba ang dapat sa mga nawawala? Ano ba ang dapat? 'Di ba? Mas maganda sa mga taong palagay nyo nagkakaroon ng problema, palakasin nyo. Basahin nga natin, Bradillos. Ikaw na nga, boss. Yan, sure, sige. Ezekiel 34:2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Sa 34:3, kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyong mang pinagaling ang may sakit, o inyong mang tinalian ang may mga bali, o inyong mang ibinalik ang iniligaw, o inyong mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpaon ng may karahasan at may kahigpitan. Di ba dapat ganyan? Payat. Payat yan eh. Dapat palakasin nyo. Bakit ganon? Payat, lumabas. Gago ka. Ganon ka agad. Magpakasama ka na kaagad. Ganon. Hindi nyo pinagaling ang may sakit. May sakit na nga sa pananampalataya. Duda na nga yung kapatid eh. Nagkakaroon na nga ng doubt sa inyong pagsasama-sama eh. Pero sa halip na kumbinsihin nyo, wala. Ano nangyari sa inyo? Binlock nyo na lang. Yung isang kakilala ko dyan sa Pampanga, nagtanong lang doon sa manggagawa nila, suspendido na. Ano yun? Ba't ganun? Tanong lang, suspended na. Baka gusto nyo pong paimbestigahan. Nagtanong lang, suspendido na. Di kayo naniniwala. Di paimbestigahan nyo. Diyan, mismo, sa Pampanga. Hindi nyo tinalian ang may bali. Hindi nyo binalik ang iniligaw. Nailigaw. Nailigaw halimbawa ni... basta nailigaw. Mahirap na yung magletra. Nailigaw ni Elios. Nailigaw ni Elios. Halimbawa, hindi nyo binalik. Dapat sana, yung nailigaw, kupupin nyo, kandilihin nyo, habulin nyo. Hindi. Gusto nyo dyan, sumama. Hindi, sige. Go ahead, make my day. Hindi nyo hinanap ang nawala. Pinagpunuan yung may karahasan at may kahigpitan. Masyado kayong judgmental sa inyong mga inaakay. Yan ang sama. Yan ang hindi tama siguro
na aktwasyon ng pakikitungo ng isang ministro sa kanyang inaakay. Kaya sabi ko nga sa iyo, Bradilius, minsan ang blind spot ng leader, yung kanyang mga miyembro Hindi niya nakikita Ang nakikita lang nila, yung kanilang pedestal na kalagayan. You're not even bothered to ask yourselves, is there something wrong with my administration? Have you ever asked that question? Hindi mo man lang ba natanong sa sarili mo na baka mamaya hindi nga ang may problema, miyembro. Baka ang may problema, ako. Are you saying na wala na yung self-assessment natin? Wala na yung self-reflection? Basta pagka leader ang nagsalita, tama? Kung may mali, matik nakakarga sa miyembro? That's not how it should be. Let's try to break it down, Yung statement na yun, Una, kapag umalis ka, masama na agad. Tingnan, Bradilios, bigyan mo nga ng justice yon. Kasi parang ganun ba ang immediate logic nun, na kapag ka umalis, masama agad. Kapag ka umalis, liko agad. Kapag ka umalis, gusto kagad magpakasama. Tingnan nga, Bradilios. Logics, That's a character of a judgy person, Prejudice 'yan, That's mabilis na paghatol. Actually, ang isang word na naisip ko kaagad doon, logics, supposedly, kapag may umalis, hindi mo kakasabihin talaga kaagad na masama 'yun, You will find, kumbaga the first word, na maiisip mo kaagad based on your functionality is your betterness as a worker inside the church. What could make you or what can make you even more better, Yung betterness mo. Bakit siya umalis? So, para saan? Saan mo gagamitin yung betterness mo? To understand. Ano yung nagbunsod? Why are they leaving? Bakit? Anong dahilan? So, that's being better nung sino man yung nagsalita. Pero ang nakita ko kaagad, alam mo, logics, bitterness. Dahil umalis, hinatulan niya na. And that's what you call bitterness, not betterness of a worker. Kasi ang betterness of a worker, he will find ways to really understand what is going on. Why is this happening? Why it keeps on going on? May mali ba sa kanila o sa amin ang may mali? They need to pause and ponder, and they need to do that very often in frequency. Bakit? Kasi it tells you something. The situation could be your teacher, not just your teacher above you, but the situation will teach you. The situation itself is the teacher for you. Ayun. Oo. Ayun. Nakuha mo yung point Bakit ganon? Na agad, immediately, magpakasama? Wala man lang bang tanong kung anong pinagdaanan nung umalis? Diba? Sa halip na judgment yung kasunod, bago ka mag-declare ng anumang offending na salita against sa mga kasamahan mo, dati nasa loob ng MCGI Minsan yung iba dyan, silently lang na umalis, na wala namang sinasabi at hindi naman very vocal. Umalis lang sila nang maaring mayroon lang pinagdadaanan. Hindi mo ba po pwedeng itanong muna sa sarili mo na baka mayroon silang pinagdaanan kaya sila umalis? Or nasaktan ba sila kaya sila nag-exit? Or may nakita ba silang mali kaya sila nag-exit? Hindi ba mas maganda sa ganong klase ng perspective na nagtuturo ng mabuti sa kapwa na ganon ka muna mag-isip kesa right away iko-condemn mo ang mga exiter? Yan ang mahirap na mindset kasi, Ilyos Yung bang, hindi, kami ang tama. Hindi, mga KNP kami mga ministro kami Ano, hindi na ba kayo marunong tumingin sa sarili nyo sa salamin? Na baka mamaya meron naman talagang obvious na mali. Pero you prefer na wag siyang tingnan at wag siyang makita. At yun ang masama.
alam mong may blind spot, you prefer na yung blind spot na yan ay manatiling blind spot. You prepare to choose na wag makita yung blind spot na yon. Kasi alam nyo, yung reality na yon, may bilang yon. May numbers yon. Maraming maaapektuhan pagka yung blind spot na yan is na-expose sa karamihan. Ayaw nyo siyang patulan dahil alam nyo may hatak yung blind spot na yan. Ayaw nyo siyang pag-usapan dahil alam nyo dihado kayo pag napag-usapan yung blind spot na yan. So better yet, tahimik ka na lang. Huwag ka na lang kikibo. Hawak na pugo. Hanggang sa mamatay na lang ang issue. Unfortunately, ang mga tao ngayon, marami open-minded na. Marami ngayong mga tao, sa panahon natin ngayon, hindi na po takot magtanong. Nung mga unang panahon, maybe, takot tayo na mag-voice out. Pero ngayon, natuto na pong lumaya ang karamihan sa kulungan ng takot. Ito ngayon ang resulta. Laksa-laksa, pamilya ang nagre-reach out kung kani-kanino na gusto nang mag-exit sa MCGI. Ayon. Yun yung isa sa nakikita ko, Brad Ilios, na they would rather choose not to touch that blind spot. Better yet, manahimik ka na lang kumibo. Kasi pagka kumibo ka pa, dihado laban. Ganyan. At yan ang pinakamalalang ugat ng maling pagtingin minsan, lalo na ng mga manggagawa against us, yung mga KNP against us. Yung naririnig mo sa podcast ni na Brooks, yung black and white, laging pagka ba nag-exit, masama na, at yung naiwan, mabuti. Merong ganong notion na black and white na lang palagi. Yung mindset lang na ganito lang dapat ang frame. Dapat isang puti lang at isang itim. Pagka natira, mabuti. Pagka umalis, masama. Parang sa mundo ba, ang pinagpipilian lang po ba, dalawang bagay lang talaga palagi? Para bang sa isang sitwasyon, dalawa lang lagi ang option? Tama o mali? Kami o sila? Yun lang ba nang yun ang option sa pinagpipilian sa buhay? Pagka banal, automatic liko kaagad yung opposite side. Pero teka lang, tao tayo, hindi po tayo coin. At kahit coin, may dalawang face man yan, tandaan nyo po, meron ding circumference yan. Na dapat mong i-reconsider, may depth yan na hindi basta-basta nakikita sa iisang tingin. Hindi ba totoo, Brad Ilios, na sa coin mayroong tao at ibon? Alam, nabuta mo pa ba yun? Tao at ibon. Nagkakara-cross ka ba nung bata ka? O hindi? Oo, sabi ko nga, ako lang mag-isa rito Ayun, di ba? Minsan ganun Minsan ang nakikita mo, yung tao. Tapos ang kasunod nun, yung ibon. Hindi mo nakikita yung circumference Dapat maintindihan mo, merong tao, merong ibon sa kabilang bahagi. Pero hindi lang ibon at hindi lang tao. Dahil meron niyang nandun sa gilid. Circumference ba tawag doon, Badilios? Na dapat mo ring tingnan. Na dapat mo ring i-reconsider para bigyan mo ng timbang at para makita mo ang kabuuan ng isang coin. Pero, hindi po tayo coin. Tayo po ay tao. Kaya, bakit hindi natin tanungin? Paano kung hindi siya umalis dahil sa masama siya? Hindi pa po pwedeng kaya lang siya umalis dahil natauhan siya? Hindi ba po pwede yung ganong klase ng line of questioning? Instead of, kaya yan umalis, pabayaan nating magpakaliko, mga kapatid. Instead of saying that kind of question, maybe there is
a kind of question na mas logical at mas positive ang approach. Maaari kaya sila umalis dahil maybe meron silang bagay na na-realize na nag-justify ng nararamdaman nila. Paano kung hindi naman talaga sila naligaw, gaya ng sinasabi nyo sa mga exiter? Or maybe, kaya lang naman sila nag-exit, hindi because naligaw, kundi dahil nagising lang sila sa katotohanan. And those were two different things. Iba yung naligaw at iba yung nagising. Maari, iminamarka nyo sa amin kami naligaw ng landas where in fact, hindi naman kami naligaw. Isang bagay lang ang totoo, nagising lang kami sa isang katotohanan. Paano kung hindi naman talaga kami rebelde? Bakit kailangan ang accusation nyo kaagad is yung mga nag-exit na yan, mga rebelde yan? Bakit? Hindi ba po pwedeng ang kasunod na tanong kung kaya kami nag-out, hindi dahil sa kami ay nagrebelde, kundi nag-reflect lang naman kami. Nag-isip lang naman kami at nung ma-realize namin, oo nga, may problema nga. And we decided not to continue. Dahil rebelde kami? No. Dahil nagkaroon lang kami ng realization sa sarili namin na hey, totoo nga pala yung nararamdaman ko. Akala ko kasi ako lang, marami pala kami. Di ba ganon? Kaya, kung ba natira ka naman, naiwan kayo dyan sa loob, matik na ba yon na mabuti na kayo? Dahil ang deduction nyo, pagka lumabas, pabayaan yung magpakasama. Samantalang kayo namang naiwan, magpakatuwid. Bakit? Kung ba natira yung iba dyan sa loob, automatic na mabuti na nga? O, baka kaya nandyan kasi may napapakinabangan. I don't know, nagtatanong lang naman. Maybe, baka kaya nandyan yung ilang mga ministro nyo, hindi dahil naniniwala pa siya dun sa kanyang pinakikinggan. Dahil, pagka umalis siya, ano na lang ang mangyayari sa pangalan niya? Na-imagine mo na ba kung anong sigalot ang iiwan mo kung ikaw ay isang KNP na alam mo sa sarili mo na hindi ka kumbinsido sa itinuturo sa'yo? Dahil natuto ka sa paanan ni Bes. Na alam mo, may sabit. Alam na alam mo, may loophole. Alam na alam mo, hindi katwiran yung napapakinggan mo. Alam na alam mo kung didibatihin mo mismo. Alam na alam mo, kaya mong talunin sa debate. But, wala kang boses. Bakit? Why? Dahil, pag pinili mo ang ikaw ay magsalita, may mapuputol na hindi dapat maputol. Ano ang kapalit ng pag-aklas mo? Di ba siram pangalan mo? Basang pangalan mo? Ano ang mapoprobetsyo mo? Wala. Kaputol na tinapay ang maiiwan sa'yo. So better yet, manahimik ka na lang. At meron niya akong kilala, bulong lang naman sa akin, nung isang nakachat ko nung isang araw. Sabi niya, Badikay, kilala mo ba niya si ganon? Kaibigan ko yon. Pinakita niya sa akin. Oo nga, may pruweba nga, kaibigan niya nga. Alam mo ba, Brad DK, yan tao na yan. Kilala mo yan, di ba? Sabi ko nga sa kanya, oo, kilala ko yan. Dahil isa yan sa mga nagturo sa akin. Alam mo ba yan, hindi lang yan maka-out. Dahil sa kanyang pamilya. Pero hindi po naniniwala kay kuya yan. Talaga? Opo. Kausap ko po yan, Brad. Magkaibigan po kami, Brad. Hindi po yan naniniwala kay kuya. Trust me. Okay. May binanggit pa siyang isang pangalan. Brad, eto po, kilala mo po ito? Oo naman. OIC ko yan eh. Nakasama ko yan eh. Brad, magkaibigan yan. Saka ito. Yang dalawa na yan, hindi rin po naniniwala. Pero hindi lang po maka-exit. Di lang maka-out. Brad, etong isang worker na to, kilala mo? Oo naman, kilala ko yan. Brad, ayan,
hindi rin niya naniniwala. O, tanong nyo sa kanya, kung hindi totoo, wag na. Baka makilala nyo pa kung sino yung binabanggit niya. Kilala ko yung dalawang binanggit niya na mga kasamahan dyan sa loob ng MCGI ng mga KNP natin. At yun, matataas ang regard ko sa mga tao na yun. Kasi mga once upon a time, nakasama ko po yun. Nakapagturo rin yun sa amin isang panahon ng buhay namin. Pero, hayag ang katotohanan. Sila man hindi rin naniniwala. Pero bakit hindi sila maka-exit? Bakit? Ayun. Yun ang magandang tanong. Kaya ba nandyan sa loob dahil mabuti? Or kaya nandyan sa loob dahil meron na lang isinasaalang-alang? Matik na ba pagka natira, mabuti na? At pagka lumabas, masama na? Or baka rin merong naririyan, kaya nananatili, kasi natatakot pa na lumabas hanggang ngayon. Kaya alam mo yung feeling na kahit gusto mo nang umalis, kinakain ka pa rin ng guilt. Kinakain ka pa rin ng takot. Ng baka ako ang mali. Kaya hindi ibig sabihin na nasa loob ka pa, buo ka pa. Minsan, nasa loob ka lang kasi nakakulong ka pa hanggang ngayon. Kaya dito sa statement na to na narinig po namin tonight, ito real talk lang. Hindi po lahat ng umaalis masama. Hindi po lahat ng exiter at lahat ng lumabas, huwag niyong pakahulugan na masasama at huwag niyong itag o i-brand ang mga taong nag-exit at masasama. At hindi naman po lahat ng matitira matitino. At hindi porket majority kayo, kayo na agad ang tama. Dahil minsan, yung minority, minsan nandun din ang tama. Huwag mong sabihin na kung may majority kayo, kayo na kaagad ang pinanggagalingan at binabalungan ng tama. And mind you dati, sa panahon ni Bes, tingnan nyo sa panahon ni Ngkong, hindi ba totoo may umaalis noon, paminsan-minsan, lumalabas. Pero minsan, mabibilang mo lang sa daliri. Pero ngayon, overwhelming. Grabe yung numbers. At hindi na ito bagong salta lang ng mga miyembro ang mga umaalis after a week, a month. Hindi Minsan yung iba rito, dekada na. Eto, minsan dito ngayong gabi, may nakikinig dito sa ating ngayong gabi 40 years ng mahigit sa MCGI. 40 taong mahigit. Nakita ko yung pangalan niya kanina rito. Nakapaglingkod, nakapagbigay, nakapagturo, nag-ambag ng marami, pawis ang ginugol, yung mga panahong hindi na nila kayang maibalik. Pero itong masakit. Kahit ano pang contribution mo, kahit gaano pa kalaki ang legacy na naiwan mo sa loob ng religion, sa huli, pag umalis ka, ikaw pa rin ang lalabas na kontrabida. Di ba ganyan ang nangyayari? Kahit gaano pa karaming milyon ang naitulong mo, once na narinig ka that you are speaking against the administration, lahat ng ginawa mo, taimpusa na lang yan. Walang aalalahaning matuwid na gawa, sisitasan ka pa. Di ba? Iga-gaslight ka pa to the max. Na parang ang sinasabi nila sa'yo, kasi, kaya naman nag-exit yan, may tinatago kasi yan Di ba? Gaslighting pa ang mangyayari sa'yo kaya naman lumabas yan, kasi naghahanap na lang yan ng sariling guro. Nagpapakasama na lang talaga yan. Kaya naman yan lumabas, kasi ano na yan nilamo na yan ng sanlibutan. Kahit ang totoo, biktima ka lang. Na kaya ka nag-exit, biktima ka lang ng maling sistema na ayaw na pakinggan ang hinaing mo. Tengang kawali sa bawat salita mong nasusuya ka sa haba ng pagkakatipon. Meron na bang nagvo-voice out ng nahahabaan sa pagkakatipon? Meron na. Meron na bang nauunsya? Meron na. To the extent na huminto na nga Pero, pinakinggan ba? No. Up to now, anong oras pa rin kayo natatapos ng pagkakatipon? Anong oras pa rin nakakauwi yung ibang matatanda sa inyo?
Yung mga babae na sana naiingatan sa panahon ni Bes, alas 10 natatapos na ang pagkakatipon sa pasalamat. Pero bakit ngayon, alas 9 ng mahigit, hindi pa nag-uumpisa ang pagteteksto? At ang maririnig mo pa, nag-overshoot dahil kinulang sa oras na nag-start ng alas 5 ng hapon. Kung hindi sa haba ng ABP, pwede bang i-compress? Pwede bang paikliin? Pwede. But why? Why on earth na ang mga taong ito na walang sasakyan at the comfort of your own car pagkatapos niyong magkatipon, 30 minutes, 1 hour, nandun na kayo sa inyong kaharian. Itong mga taong ito, isang oras na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Pupunta ng Maynila, gaano kadelikado ang panahon? May nakinig ba? Pinakinggan ba kayo o tengang kawali sa haba ng pagkakatipon? Suyang-suya. Hindi ba yung iba nag-e-exit na? Yung iba, sinasabi nyo rebelde, pero ang totoo, ayaw nyo lang silang pakinggan. Bakit? Nasa laylayan kasi sila. Dahil alam nyo, pag pinakinggan nyo ang mga taong ito, marami ang maaapektuhan. And why do you need to do that? Bakit kailangan ang mga exiter pasamain nyo? Bakit kailangan ang mga exiter pagsabihin nyo ng mga taong nagpapakalublub na sa pusali? Bakit? Para sirain nyo ang dangal ng mga exiters. Bakit nyo kailangang sirain ang kanilang mga dangal? Why? Para mawala ng tiwala ang mga susunod sa kanila. Kahit itong mga exiter na ito umalis lang ng tahimik, umalis na may respeto at walang daladalang gulo, itatag ka as exiter na ibang nilikha at ibang nilalang. Hindi ka kadiwa, may iba kang espiritu na umaakay sa'yo. Yun ang ipipicture sa'yo. Why? Bakit? Para ang mga taong nakakakita, magkaroon kaagad ng notion sa kanilang mga isipan na ang mga taong ito ay mga taong masasama. Where in reality, no. Ginagawang ka lang nila ng issue para matakot yung kanilang mga inaakay na sumunod sa mga taong nabuksan ng kaisipan. At kung nag-iisip ka lang naman ng talagang patas, mapapansin mong wala talagang puwang para sa open dialogue at open conversation Di ba? Hindi ba maganda na itong mga hinaing na ito ay makarating sa pangangasiwa? But what is really happening? Lahat ng feedback, rejected. Lahat ng umaalis, right away, will be judged. Merong kagad condemnation. Merong kagad masamang implication pagka-exiter ka ng isang religion. Pero teka, tanong mo naman sa sarili mo, kung ganun kasasama ang mga nag-exit, balik mo naman sa sarili mo. Yung bang mga natitira, lahat ba sila ng natitira dyan matitibay pa? Ask yourselves. O baka naman napipilitan na lang manatili dahil sa guilt na nararamdaman nila? Tanong mo sa sarili mo. Baka yung iba dyan nananatili because of pressure. Maaari yung iba dyan nananatili because of fear. Hindi dahil buo pa yung loob nila. Maaari yung iba nandyan pa rin dahil nakakulong na lang sila sa parehong takot. Dahil baka maging biktima sila ng spiritual abuse na pagka sila ay lumabas, yung sinabi sa mga exiter sabihin din sa kanya. Oo, hindi ka maaari sasaktan physically. Pero gamit na gamit sa iyo ang Biblia para kutusan ang konsyensya mo. Para ikulong ang isip mo sa guilt tripping. Para iparamdam sa iyo na kasalanan ng magtanong. Ano ang nangyayari sa iyo? Mental torture yan, kapatid. Yung isip mo sa loob ng simbahan na sana ay nagkakaroon ka ng kapayapaan, ano ang nangyayari sa mind mo? Masyado kang natotorture gamit ang mga certain verses ng mga Bible. Na sasabihin, masama ka di umano kasi hindi ka nakadiwa. Dahil madududahin ka, masama ka na. Alam nyo, yung pagkakaroon ng duda, maganda yun Dahil nagbubukasyon sa isang administrasyon para maging open sila sa'yo. Pero, yung pagdududa is equals to pagiging masama. Yung mga may tanong, napipilitang mabusalan na pwede sanang erase sa pangangasiwa. Pero,
hindi nagagawa. Ano nangyayari? Nagiging masama ang brand sa'yo. Pagka nagduda ka, nagtanong ka, pagka nainis ka, which is a normal emotion ng isang taong mainis sa paulit-ulit na style. Pagka hindi mo trip yung, di mo trip yung KNP, that's normal eh, tao ka eh. Oh, nakukornihan ka ba sa batibot ng isang nagsasalita? Nakukornihan ka. Pero, itatagkas masamang espiritu, meron ka. Oh, hindi ka sang-ayon sa MCGI Got Talent? Masama ka, kapatid. Ba't hindi ka pabor sa MCGI Got Talent? Napanood mo ba, Bedelios? Andiyan ka pa ba? Sorry. Andiyan ka pa ba? Boss. Napahaba ako eh. Nakita mo na ba yung MCGI Got Talent? Oo, pero wala akong interest. Oo. Pagka hindi ka sang-ayon sa MCGI Got Talent, yari ka, tagkaas ka ibang espiritu. Pag hindi ka sang-ayon sa Name That Tune, ay, yari ka. Ayaw mo ng mahabang pagkakatipon, yari ka. Wala ka namang ginagawang masama, ha? Hindi ka lang sang-ayon sa sistemang nakikita mo, wala kang ginagawang masama, hindi ka lang pabor sa nakikita mo, pero lahat ng nararamdaman mo na valid, gagamitin yan laban sa'yo. Alam mo kung ano tawag niyan, Bradillos? Ang tawag nila riyan, sabi, ano po ang tawag niya? Binulong sa akin ni Ate Liz, groupthink. Yung groupthink daw, kung ano yung sasabihin ng leader, yun na yung absolute. Na kapag ka-question mo yon, ay yari ka, tag ka. So, anong choice mo? You don't have any other choice. Kundi, manahimik ka na lang, sumunod lamang. Makisabay ka sa agos. Kaya nga yung kanta, alam mo yung kantang sumunod lamang? Sumunod lamang, sumunod lamang. Yan ang kakantahin mo habang buhay sa loob. Pagka ikaw, takot at napananatili ka sa lilim ng kanilang kapangyarihan. Luckily, sa mga nag-exit na nagkaroon ng lakas ng loob, hindi para magrebelde, kundi para magdilat ng kanilang kaisipan at tumayo sa kanilang prinsipyo at paninindigan, good for you. Pero sa mga nananahimik na hanggang ngayon ay kumakanta ng sumunod-sumunod lamang at nakikisabay lang sa ayos, tanongin nyo sa sarili nyo, healthy pa ba yung ginagawa nyong pagpapaakay? Kapag wala na pong puwang ang feedback, kapag wala ng puwang ang self-reflection, kapag wala ng puwang ang questioning, kahit sa simpleng observation lang, ibig sabihin, hindi na healthy ang environment na kinaroroonan mo, kapatid. Whether yan ay religion, trabaho, o relationship, pagka hindi ka na nagkakaroon ng chance na magtanong, kahit sa simpleng observation, hindi ka na nagkakaroon ng chance na magbigay ng feedback mo, you are no longer in a healthy environment. Better yet, kung ako sa'yo, mas magandang kumawala at dun mo makikita ang lawak ng mundo. Sa isang company, Bradelios, di ba? Pagka nagre-resign na ang mga maraming magagaling na mga talent or halimbawa, yung mga nandyan na mga taong bumilang na ng mga taon, agad-agad ba ang iisipin mong may problema yung mga nag-resign? Ganun ba kagad ang automatic deduction nun? Hindi. Dapat ang pag-iisip ko agad, no? Pag nag-isip ka, you think towards you, no? Inwards ka agad ang iisipin mo. So let's say for example, naging mataas ang attrition rate, no? Nagulat ka, no? In a couple of months, no, yung attrition rate mo biglang tumaas. Dati isa-isa lang ang nagre-resign, no, every year. Pero ngayon, no, in 3 months pa lang, 12 na yung nag-resign. So you need to think, no, inwardly. Is there something wrong within the company, inside of me, baka may mali ako, and then you look outwards as well. Titignan mo rin yun sa kanila. Hindi lang one-dimensional na titignan mo sila at hahatulan mo kaagad na, kasi ganito yan, mga hindi marunong masatisfied yan, complain yan, mga whiners yan. Hindi. You have to understand them so you could also understand yourself.
Kasi without you understanding their reasons, you will not be able to understand and justify yourself if you are in the right spot. However, if you are in the wrong spot, then you learn by understanding your people that are leading you. Ayun. Di ba? Nabanggit mo rin lang yung attrition, ano? Kasi nasa call center business kami industry So yung attrition, yan yung ano di ba? Yun yung reduction no of people, di ba? Yung nagre-resign yung iba, hindi dahil pinaalis no, kundi dahil kusa silang umaalis. Yung unti-unti silang nauubos, kumbaga pinapatalsik. Hindi dahil hindi dahil gusto lang Minsan kaya sila umalis pagod na Minsan kaya sila umalis na dismaya. Minsan kaya sila umalis nawala na sila ng tiwala. Ganyan din sa konteksto ng religion o sa ibang mga organization kung saan tayo naririto Kapag dumadami na yung tahimik na umaalis, mag-assist kayo. Huwag nyo kagad sasabihin, kaya po marami nang umaalis, mga kapatid. Nililinis tayo ni Lord. Ganun ba yun, Brad Ilios? Pagka may mga umaalis, nililinis na ni Lord. Hindi. Dapat. Kaya may umaalis. Baka meron kong kailangan linisin sa kamay mo, hindi yung tao. Baka something is wrong with you. Diba? Baka mamaya, hindi na cleansing yung nangyayari sa inyo. Take this seriously sa lahat mo ng nakikinig, lalo na sa pangangasiwa. Take this as a serious matter. Bakit marami pong nag-e-exit? Tanong sa sarili nyo. Yung sa Reddit nga, nakita ko ang 8,200 na no? Yung mga nag-subscribe Nung unang pasok ko dun, 777 Ayun, tanda ko yung number na yun ngayon, 8,200 na, no? Yung nag-subscribe sa Reddit. Although, maaari yung iba dyan, may mga same account, Pero, may numbers na yan, Tanong nyo sa sarili nyo. Yan bang pag-exit ng mga nag-e-exit na yan, is it because of cleansing pa? Or maybe it's already a warning sign? Maaari siguro, tingnan nyo yung other sign or other perspective. Huwag kayong nakakahunlang. Pag umalis, masama kasing tao. Pag umalis, magpapakasama kasi. No. Tanong nyo sa sarili nyo. Why are these people are leaving MCGI? Why? Is it because God is cleansing the church? Or it may be a warning sign already? Baka warning na to na talagang mayroon ng mabigat na problema sa loob. Na baka mamaya meron ng culture fear na tinatawag yung iba at baka wala ng space para sa open-mindedness ng iba, para sa reality. Baka masyado ng ang tao nakakahon na lang. Baka kaya sila umaalis dahil nadidismaya na. Or baka kaya sila umaalis is nawawala na sila ng tiwala sa administration. Or baka kaya sila umaalis is mayroon silang nakikitang hindi na tumutugma sa kanilang mga paniniwala noon sa panahon ni Bes at sa administration ngayon. Better yet, tingnan nyo rin yon. Kaya lang, ang nangyayari, you decided not to look into that matter or perspective. Kasi alam nyo, dihado kayo. Kaya siguro, sapat na yung, siguro sa atin mga exeter, sapat na yung nakaraang panahon na kapag may nagsabi sa atin na ng isang bagay, amin lang tayo ng amin agad, na wala nang tanong, wala nang pag-aanalisa. Siguro ngayon, panahon na po para gamitin din natin ang sarili nating utak. Yung mga nandyan sa loob ng MCGI, mga kaibigan po namin kaya, wag nyo kaming itingnan bilang masasamang mga tao. Wag muna right away. Wag munang ganun ang maging perspective nyo. Siguro, panahon na para mag-assist din. Dati, si Sis Luz nagtatanong kay Bes. Brad Josel nagtatanong kay Bes. Mga KNP nagtatanong kay Bes pagkatapos ng teksto. Maybe try to assess. Bakit pagkatapos ng teksto, hindi man kayo nagtatanong? Gaya ng pagtatanong nyo dati kay Bes. Bakit lahat ngayon, amin na lang tayo ng amin? Bakit simpleng bagay lang kung makatawa si Brad Josel to the max.
hype na hype. Bakit? Hindi ba napaka-corny ng dating? Hindi ba very obvious naman ang dating? Na mayroong something behind sa pagtawa niya? Tanggapin nyo sa sarili nyo. Sa budhi nyo, itanong nyo sa sarili nyo. Hindi ba kumokontra ang loob nyo? Tanungin nyo. Pero, bakit ayaw nyong i-entertain? Kasi may fear. Meron kasing takot na nakabalot sa inyong mga puso at sa inyong mga kaisipan. Pero, hindi pa naman huli lahat. May mga nag-exit na, may mga tumaya na ng kanilang pangalan, may mga sumugal na ng kanilang pangalan. At ngayon na siguro yung panahon na gamitin din natin yung sarili nating mga utak. Huwag nating ibigay yung ating isipan sa leader lang. May utak ka, may utak siya. Huwag nating pabayaan na yung utak mo at utak ko ialay natin at i-donate dun sa ating leader at pabayaan natin yung ating leader ang gumamit nung utak na yon na sana tayo ang gumagamit. Panahon na siguro na yung utak mo na nasa sayo, gamitin mo sa sarili mong pananaw. Na huwag mong iasa sa pananaw ng sarili mong pastor. Kasi dati, pag may umaalis sa samahan, matik, may label. Ano, masama yan. May iwi-iwing kasalanan yan. Naghahanap ng sariling layaw yan. Pero teka, may utak ka kapatid. Tanong mo, lahat ba ng umaalis, rebelde agad? Mag-isip ka. O baka naman, may nakita lang silang hindi natin nakikita. Hindi ba maganda yung ganon? Panahon na siguro para kilalanin natin yung blind spot ng ating administrasyon. Baka panahon na para magsiyasat din kayo sa sarili nyo. Na kung dumadalaw kayo sa lokal at nakita nyo marami nang hindi dumadalo, sa halip na ang i-conclude ninyo, ganun talaga mga kapatid eh. Marami ang lilinisin at papuputiin. Marami ang dadalisayin. Marami rin ang magpapakasama. Kaya kung sila man umalis sa atin, ganun talaga. Baka sa halip na ganun kaagad ang maging assessment mo sa isang pangyayari, hindi ba mas maganda upuan nyo at pag-isipan? Bakit po nagsilabasan niyang mga yan? Saan po ang pinanggalingan? Di ba mas magandang pag-usapan para ma-realize nyo kung saan talaga ang real score kung bakit nag-e-exit ang mga exiter sa halip na kundinahin mo kagad ang mga nag-e-exit? Hindi ba ganon ang matalinong administrasyon? Panahon na siguro para kilalanin nyo ang mga blind spot ninyo mga ministro. Ang mga blind spot ninyo, yung inyong mga membro dyan sa laylayan. Maaari hindi nyo sila nakikita. Baka kasi yon ang dahilan ng kanilang pag-alis. Meron naman talaga silang valid reason. At baka yung katotohanang iniiwasan yung uriratin ng iba, yung mismo ang magpapalaya sa kamalayan ng iba. Baka kaya kayo takot na alamin yon. Dahil alam nyo na pagka etong dahilan na ito ang ating inurirat, mabuksan ng isipan ng mga taong ito. Pero, again, yun lang ang po pwede naming iwan. Wala naman kaming magagawa. Payo ito doon sa mga kasama namin na mayroong tenga pa rin nakikinig sa amin hanggang ngayon. Kasi may nakikinig pa rin naman. Kahit naman sila po ay nasa loob pa rin ng MCGI. Hindi naman namin kayo hinihikayat na mag-aklasan palabas ng MCGI. Just use your mind. Meron tayong sariling kamalayan. Hindi ba mas magandang gamitin natin ang ating sariling kamalayan kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng kinikilala nating Diyos? Palitan na natin yung mga mindset na sa halip na bintangan natin sila, baka kaya ayaw nating malaman ng totoo. Baka takot lang tayo na marinig ito ng marami. Ganon. Lalo na, district servant ka. Meron kang puder. KNP ka, alam mo naman sa sarili mo na meron talagang something wrong. But, you still choose not to stand sa sarili mong prinsipyo at paninindigan. Again, the question is, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magbabalat kayo? Hanggang kailan mo titiisin
ang hindi sumasang-ayong budhi mo sa naririnig mo. Ang hirap niyan, kapatid. Nabubuhay ka sa pagbabalat kayo, samantalang sumisigaw ang puso mo, hindi totoo ang naririnig mo. Ayun. Sa lahat ng mga enthusiast na tagasunod ng religion na yan, na mabilis maniwala, mabilis dumipensa, mabilis manisi, siguro it's high time na bago kayo maniwala, agad-agad sa sinasabi ng leader nyo, tanungin nyo muna sa sarili nyo, kung lahat ng umalis sa atin ay masama, kailan ba tayo huling nagtanong kung bakit sila umalis? Yun. Tanong niyo sa sarili niyo. Kung lahat ng umaalis, gaya ng ibinibintang natin sa mga Exeter, kung lahat ng umaalis sa atin ay masasama, ang tanong, kailan ba tayo nagtanong kung bakit sila umalis? Or, never tayong nagtanong kung bakit sila umalis? Did we even try to understand where these Exeters are coming from? Did we even bother to ask what led these people to leave? Nagtanong man lang ba tayo ng ganon? Or right away, bigyan na lang natin sila ng condemnation? What if valid yung reason ng mga taong ito? What if makakatotohanan ang sinasabi ng mga taong ito? Dahil mind you, kung ako lang, okay lang eh. Sabi nga ni Adel nung nakaraan nagkausap kami eh. Kung kami lang eh, okay na eh. Sabihin mo nang gago na nga talaga kami, okay lang. Pero ang mga naglalabasan, sino-sino? Mga dekalidad na mga tao yan eh. Na mga taong alam nyo, kasama nyo sa loob ng MCGI. Na mga karespe-respetong mga taong alam nyo, minsan isang panahon, nakipaglabanan din ng ubusan, gaya ng ginagawa ninyo sa inyong samahan. Hindi nyo matatawaran ang kanilang pananampalataya. Mga taong alam nyo na gumawa bunga ng pananampalataya. Did we even try to understand these people? Did anyone even bother to ask these people why these people leave the church? Bakit? Left the church. Bakit? Anong rason? Wala tayong sinasabi. Wala tayong tinatanong. Judgmental tayo kaagad. Again, what if valid yung reason ng mga taong umalis? Sige na, sabihin nyo na nga, gago na nga kami. Ayos lang yon. Pero ang tanong, what about these people? Yung mga tahimik na yan, na mga lumayo, pero ngayon nilalait at nilelevelan nyo ng mga taong itinakwil. Baka hindi naman po talaga sila masama. Baka matapang lang sila ngayon. Hindi naman talaga sila branded na manggagawa ng masama. Nabuksan lang ang isip nila ngayon. Habang ikaw, hanggang ngayon, takot ka pa ring tumingin sa katotohanan. Etong mga taong ito, nag-risk ng kanilang pangalan, ng kanilang pananampalataya at paninindigan. And good for them. Ngayon, nag-e-enjoy sila ng freedom, hindi na sila kinakain ng 8 oras na pagkakatipon. Hindi na kinakain ng kanilang kinikita ng walang katapusang patarget. Pero ikaw, hanggang ngayon, kinakain pa rin ng target ang kita mo. Kapirasong pera na para sana sa bibig ng anak mo na pupunta sa kung saan hindi naman dapat mapunta. Naigigil trip ka pa pagka inuna mo ang pamilya mo. Ask yourself. Nag-aanyaya lang naman kami sa inyo ng malayang talakayan. Buksan nyo ang isang sulok ng inyong kaisipan. Baka meron kayong blind spot na hindi nakikita. And that's fair. At yan yung topic natin tonight, Bradelios. Go ahead. Final word, boss. Pasensya ka na. Nairatsada ko na. Oh. Hindi, okay lang. Ang ganda nga eh. Parang nakalimutan ko nga nakasama. Kinig lang ako na nakikinig. So I appreciate all the things that you have said. And I hope, we are hoping that this should serve as, kumbaga, an enlightenment doon sa mga nasa loob pa na nakikinig sa atin at sa mga makakapakinig pa. This is the reality of what's going on, Logix,
this group is now in a stage of a mass exodus because of a great awakening. So we were once part of that great awakening, and we also were a part of the mass exodus. We exited out of this group, and now we're speaking. Then still, no, this great awakening is continuously happening. No, this is a present progressive event, no, yung great awakening, and this great awakening is leading to a mass exodus. So ito, no, kung meron mga kapatid pa po na nasa loob, we're not telling you to get out of it, but we're just trying to open up your mind, not because we want to make a decision for you, but because we want you to make a conscious decision based on the things we're sharing you. Kasi ayaw namin, kami nila Logics, at ng iba pa, kagaya ng Broccoli TV and Friends, at ng iba pa mga samahan, na nagbibigay sa inyo ng information. We don't want, no, na kami yung maging reason na sabihin nyo, dahil sa inyo, no, it's because of the information that we shared with you that made you decide consciously within yourself. You told yourself, what they said were right, I observed it, and all was true. So I decided to get out of this group. Hindi namin sinasabing lumabas kayo, kundi kayo po ang mag-decision. Ayan. Oo, nawala si parang Elios. Nawala ka ba, Elios, ha? Go. Oops, the case, Logic, sorry, medyo flaky yung internet. But I hope, I was able to send my piece. Yes. Yep. At yun yung ating paanyaya, no? Kaya nga po blind spot yung ating title for tonight. Ask yourself, totoo ba na porket naiwan yung iba dyan sa inyo? Tanong nyo, matik na ba agad na kayo ay mabubuti? Tanong nyo, na kami na agad yung tama dahil naiwan kayo yung iba dyan? Tanong nyo rin, is this really logical? Or is this just another form of mind conditioning? Critical thinking pa ba yung naririnig nyo sa inyong mga ministro at tagapagsalita sa pagkakatipon? O baka naman napapasunod na lang kayo nang hindi na kayo nagtatanong? Kaya sa lahat po ng mga nakikinig na mga enthusiast, kasi kaya ako binabanggit, Bradelios, marami akong nakakausap hanggang ngayon nasa loob pa ng MCGI. At alam naman nila na exiter na ako at very vocal na ako. Tanong nyo pa rin, mga kasama namin dyan sa loob, mga dati naming kamanggagawa na nandyan. Kapatid, huwag kang takot magtanong. Siguro yun yung kaibahan natin. Kami, natuto kaming magtanong. Unfortunately, nababalot ka ng takot para huwag kang magtanong. Hindi porket sinabi ng authority, tango na lang tayo ng tango. Di tapak na nandyan sa loob. Mag-isip ka. Meron ka kasing sariling kamalayan. May puso ka eh. May konsyensya ka eh. Gamitin mo. Hindi ka nilikha para maging robot. Tandaan mo, ang pagsunod ng walang tanong, yung sunod ka na lang ng sunod, nang hindi ka na nagtatanong, aba, hindi na yan kabanalan. Yan na ang pinakamabilis na daan para ka mabulag. Yung obey ka na lang ng obey, hindi ka na nangungwestiyon, baka ang akala mo, bahagi pa yan ng holiness na ginagawa mo sa loob ng religion mo. Hindi mo namamalayan, yan na ang pinakamabilis na avenue para totally kang mabulag. At hindi pa naman huli, kapatid, di tapak, baka sakali lang naman. At ito'y baka lang naman talaga. Baka lang yung iniisip mong masama na ipinatutungkol nyo sa aming mga exeter, baka mamaya sila lang yung talagang may tapang. Baka naman hindi talagang masama. Baka ang proper na adjective na dapat mong iukol sa kanila, sila lang yung matatapang. At hindi naman talagang masama. Yung may lakas ng loob na iwan yung bulok na sistema
sa isang pananampalataya. Baka bunga lang ng kanilang katapangan, hindi dahil sa sila'y masama. At baka yung mga taong sinasabi niyong liko, baka hindi mo lang sila nakikita. Bakit? Kasi nasa blind spot mo sila. Lalo na kung sinanay mo yung isip mo sa mindset na huwag kayong makihalubilo sa mga umaalis, huwag niyong batiin yung mga tao na yan, huwag niyong papasukin sa inyong bahay. Kung sanay ka sa ganyang klase ng mindset, kaya bago ka magbato ng label sa mga exiter, para sa mga bashers namin at sa mga tagahatol, sa mga umaalis, tanungin niyo po muna sa sarili niyo, talaga bang sila ang lumiko? O sila lang ang mga taong may malalakas na kaloobang tumingin sa salamin at aminin na meron talagang mali sa loob? Magandang gabi po, ako po si Logix.